Okay, sige. Handa na tayo. Ibinigay mo sa amin ang isang kwentong Pilipino na talagang tumatak sa marami, yung The Manananggal, The Night She Tore Herself Apart. Oo. Sa unang basa, parang classic horror story lang siya. Pero ang plano natin ngayon ay hindi lang basta ikwento ulit. Hindi. Bubuklatin natin to. Gusto nating makita kung ano ba talagang nasa ilalim ng takot na to. Ano ang sinasabi nito, di ba? Tungkol sa atin, sa ating mga komunidad. Magandang simula yan kasi para sa akin, ang manananggal ay higit pa sa isang halimaw na may pakpak at humahabol sa mga buntis. Oo. Base sa material mo, isa siyang simbolo. Yung pinaka-iconic na katangian niya, yung paghahati ng katawan, parang isang perfectong visual metaphor yan eh. Paanong metaphor? Kasi may bahaging mukhang tao at may bahaging halimaw. At yung tension sa pagitan ng dalawang yan, yun ang susi kung bakit hanggang ngayon, kinatatakutan pa rin natin siya. Alam mo, simulan natin sa setting. Kasi para sa akin, yung baryo mismo, ang Barangay San Isidro, parang isa ring karakter sa kwento. Tama! Ang galing ng pagkakagawa sa contrast. Sa umaga, idyllic, di ba? May mga puno ng saging, mga batang naglalaro, amoy ng sinaing, payapa. Pero yung kapayapaan na yon, parang ang nipis-nipis lang. Sobrang nipis. Kasi paglubog ng araw, yung mga mismong elementong nagbibigay buhay sa baryo, yung mga pinto, bintana, yung komunidad, nagiging pader. Nagiging pader, oo. Isinasara ang mga pinto, nilalagyan ng bawang at asin. Yung komunidad na dapat ay source of safety, nagiging isang koleksyon ng mga taong nagtatago sa isa't isa. So yung takot, hindi lang pala nasa labas. Nasa loob na. At pinaghihiwa-hiwalay sila nito. At doon pumapasok yung konsepto ng the enemy within, na literal na nagkaroon ng muka at pangalan. Dumating si Maria. Ayan na. Maganda, misteryosa, at higit sa lahat, isang dayo. Dito na nagsimulang magbago ang lahat. At dito natin nakikita yung tinatawag sa sociology na othering. Yung proseso kung saan kapag may dumating na iba. Tagalabas? Oo, ibang itsura, iba ang gawi, hindi pagaroon, agad siyang tinuturing na hindi kabilang. At kapag hindi siya kabilang, mas madaling isisi sa kanya ang mga problema. Siya yung perfect scapegoat. Exactly. Kasi hindi naman siya agad inakusahan, di ba? Puro bulungan lang muna. Bulungan lang. Hindi siya kumakain kasama ng iba, bihirang makita sa umaga, yung mga maliliit na bagay na yun, pinalaki ng takot at hinala. Oo. May isang linya sa source mo na nagsasabing sa Pilipinas, yung pag-akusa ng pagiging aswang ay pwedeng ikamatay mo. So anong ginawa nila? Nanahimik sila. Nanahimik. Pero yung katahimikan na yon, doon lalong kumakalat ang lason. At yan ang mas delikado kasi ang takot na hindi masabi ng harapan ay, nagiging paranoia. Oo, paranoia. Ang bawat anino, bawat kakaibang tunog, ikinakabit na nila kay Maria. Bago pa man may mangyaring masama, sa isip ng mga taga-baryo, halimaw na siya. Nilikha na nila. Nilikha nila yung halimaw bago pa ito magpakita. So yung tanong ay hindi na lang kung si Maria ang manananggal, kundi kung paano ang isang buong komunidad ay nagiging kasaba sa pagbuo ng isang halimaw. Dahil lang sa takot. Dahil lang sa takot nila sa hindi pamilyar. Teka, balikan natin yung mismong transformation scene dahil para sa akin yun yung pinaka-graphic na part ng buong kwento. The description here is incredibly visceral. Oo, grabe yan. Hindi lang basta nahati, may tunog ng pinupunit na laman, may mga butong lumalagutok, parang isang masakit at marahas na proseso. At napakahalaga niyan. Hindi ito isang magical na poof at naging halimaw na siya. Ito ay isang marahas na deconstruction ng sarili. Deconstruction, oo. Pumiisipin mo, para siyang iniluluwal ang sarili niyang kabuktutan gabi-gabi. At may matinding simbolismo rin sa kung anong bahagi ang umaalis at kung ano ang naiiwan. Sige, i-explain mo yan. Yung itaas na bahagi kung nasaan ang puso at isip pero kasama rin ang mga bitukang nakalawit. Yan yung nagiging predator. Ang ibabang bahagi mula bewang pababa na sumisimbolo sa lupa, sa panganganak, ay naiiwan. Walang magawa at vulnerable. Wow! At yung target niya, mga buntis at sanggol. Dati ang pagkakaintindi ko dyan, simple lang
Yun yung pinakamadaling biktima. Pero sa sinabi mo parang may mas malalim pa. Meron. Hindi lang ito tungkol sa pagiging vulnerable. Ito ay isang symbolic inversion of creation. Inversion of creation. Ang manananggal, isang babae, ay literal na sinisira ang sarili niya para wasakin ang pinaka-ultimate na act of female creation, ang panganganak. Grabe. Sinasabi ng mito na ang kapangyarihan ng isang babae na magbigay buhay ay may katapatan din na kapangyarihan din na bumawi ng buhay. It frames female power as something monstrous. At nagtatanong tuloy ito, bakit isang babae ang piniling maging personifikasyon ng ganitong takot? Siguro sa isang patriarkal na lipunan, yung kapangyarihan ng babae na hindi nila kontrolado. Ang paglikha ng buhay? Yun din ang pinakakinatatakutan nila. Kaya nilikha nila ang isang mito kung saan yung mismong kapangyarihang na yon ay nagiging halimaw. Posibleng-posible. At idagdag mo pa dyan yung isa sa pinakamatalinong horror element na nabasa ko. Ano yon? Yung tunog na tik, tik, tik. Ang henyo nito ay nasa abalintunahan. Habang pumapalapit ang panganib, mas humihina ang tunog. Oo, at ginagawa nitong kasabat yung sarili mong imahinasyon, di ba? You're not just scared of the monster, you're scared of what your own mind is creating in the silence. Pinipilit kang makinig. Oo, pinipilit kang makinig ng todo. Yung bawat normal na tunog sa gabi, biglang nagiging kahina-hinala. Yung paghina ng tunog ay parang countdown, pero hindi mo alam kung kailan yung zero. Nakakabaliw. It weaponizes silence. Kasi sa kadiliman, kung saan mas matalas ang pandinig mo, ang paghina ng tunog ay nagiging mas malakas na banta kaysa sa anumang sigaw. At doon, naganap yung trahedya kay Aling Rosa. Oo, nagising ang asawa niya hindi sa malakas na ingay, kundi sa kumakalas ka sa bubong. Isang tunog na mabagal, sinasadya at basa. Tapos, yung mahabang tunog ng pagsipsip. Grabe ang paggamit ng mga salita para ipinta ang isang larawan ng horror na hindi mo direktang nakikita. At doon na pumasok yung ating hero, si Elena. Anak siya ng hilot, hindi siya sundalo, hindi siya lalaki na may itak. Hindi, Isa siyang galaga, at ang sandata niya, hindi lakas, kundi kaalaman. kaalaman. Let's pause here. Ito yung turning point ng kwento. Nasaksihan ni Elena ang transformation. Yung unang reaction niya, instinct, tumakbo. Natural. Pero habang tumatakas siya at naririnig yung tik, tik, tik na humahabol sa kanya, may isa pang mas malakas na umiral sa isip niya. Yung mga kwento ng matatanda. Yung mga kwento. Hanapin ang ibabang bahagi. Lagyan ng asin, sunugin. Parang isang mantra. Mula sa pagiging biktima na tumatakas, naging hunter siya. Naging hunter. Bumalik siya. At para sa akin, yun ang pinakamatapang na ginawa sa buong kwento. Yung bumalik ka sa pinanggalingan ng takot mo. Dahil pinapakita nito na sa mundong ito, ang minanang kaalaman o ancestral knowledge ay mas makapangyarihan kesa sa primal fear. Oh, Hindi ito kwento tungkol sa isang bayani na may espada. Ito ay kwento tungkol sa isang bayani na may dalang karunungan ng mga ninuno. Ang solusyon ay hindi bago, matagal nang nandyan. Naghihintay lang sa taong may sapat na tapang para gamitin. at yung mga armas niya, asin at apoy. Napaka-primal. Hindi baril, hindi granada, ba't kaya asin at apoy? Kasi ang kalaban ay primal din. Ang asin sa maraming kultura ginagamit for purification, 'di ba? Protection, nagtataboy ng masasamang espiritu. Tama. Ang apoy naman sumisimbolo sa destruction, pero pati na rin sa renewal, paglilinis. Ipinapakihuwatig nito na ang paglaban sa isang sinaunang kasamaan ay nangangailangan din ng isang ritualistikong solusyon. Hindi ito simpleng pagpatay.
Isa siyang cleansing. Oo, isang cleansing ng komunidad. At natagpuan niya yung katawan sa ilalim ng mga dahon ng saging, yung eksena na binuhusan niya ito ng asin, the body twitched violently, tapos yung sigaw mula sa langit, ramdam mo yung desperation. O desperation, bigla yung nakakatakot na predator, naging isang nilalang na desperadong mabuo ulit, naging vulnerable. Nawala yung kapangyarihan niya. Kasi ang kapangyarihan niya ay nasa pagiging buo sa kanyang pagiging halimaw. Nung prinigilan siyang maging buo ulit, dun siya natalo. At dito na sinindihan ni Elena ang sulo. At grabe yung sumunod. Grabe, nagmakaawa si Maria. Sabi sa source mo, her voice was human again. Pagkatapos ng lahat ng horror, pinilit ka ng kwento na makita ulit yung pagiging tao niya sa huling sandalit. Oo. Kung ikaw si Elena, anong gagawin mo? And that's the final tragic twist. It asks the hero and you, the listener, is there a point of no return? Sa pagpapakita ng kanyang pagiging tao, ginagawa nitong mas mabigat ang desisyon ni Elena. Mas mahirap. Ang pagsunog sa kanya ay hindi na lang isang act of heroism, kundi isang mahirap, halos malupit na necessity. Kailangan gawin. Kailangan gawin kahit masakit. At tinuloy niya, sinunog niya. At sa pagsikat ng araw, wala nang natira kundi sunog na lupa. Nagkaroon ng kapayapaan sa baryo. Akala mo, tapos na. Akala mo tapos na. Pero yung mga huling linya ng kwento, para sa akin, yun ang pinaka nakakatakot sa lahat. Just because one is gone doesn't mean the others are sleeping. Sinasabi nito na si Maria ay hindi isang isolated case, isa lang siya sa marami. Pero hindi yun yung pinakagrabe. Yung kasunod, Yung kasunod na linya ang talagang nagpabago sa lahat para sa akin. manananggals are not born. They are created. Grabe yan. Grabe. Binabago ito ang buong mitolohiya. Hindi pala ito isang lahi ng halimaw. Sila ay nililikha. Ibig sabihin, kahit sino pwedeng maging isa. Pwedeng maging isa. Ang kasamaan ay hindi isang bagay na likas, kundi isang bagay na maaaring makuha, matutunan o maipasa. Eksakto. Binabago nito ang kwento mula sa isang simpleng monster story tungo sa isang mas malalim, mas personal na babala. Ang asamaan ay parang isang virus na maaaring kumalat, Oo, parang virus. na ang isang tao ay maaaring makinig sa mga ipinagbabawal na bulong at maging halimaw. Pero teka, kung created sila at hindi born, ibig sabihin may choice sila. O yung pagkikinig sa ipinagbabawal na bulong ay parang isang addiction na hindi na nila mapigilan. Yun ang maganda dyan. Kasi yun yung mas nakakatakot para sa akin, na baka nagsimula ito sa isang maling desisyon at ngayon hindi na sila makabalik. At yan ang tanong na hindi sinasagot ng kwento, na siyang nagpapaganda rito. Hinahayaan ka nitong mag-isip. Oo. Ang banta ay hindi na lang tungkol sa isang halimaw na tagalabas. Ito ay tungkol sa isang potensyal na kadiliman na nasa loob ng sinuman sa komunidad, na baka yung katabi mo, yung kaibigan mo. Ay isang maling desisyon lang ang layo mula sa pagiging isang halimaw. Grabe. So kung lalagumin natin, base sa material na pinadala mo, ang kwento ng manananggal ay hindi lang tungkol sa isang babaeng nahahati ang katawan. Hindi lang. Ito ay isang kwento tungkol sa kung paano ang isang komunidad, dahil sa takot sa iba, ay maaaring lumikha ng sarili nitong mga halimaw. Ito ay tungkol sa sikolohiya ng takot, kung paano ginamit ng kadiliman ng katahimikan at imahinasyon laban sa atin. Tama. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na ang pinakamabisang sandata natin ay hindi itak o baril, kundi ang mga kwento at karunungan na naipasa sa atin. At bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo, pag-isipan natin ang huling-huling babala ng kwento. Sinasabi, "The manananggal loves it when you see her coming." Oo nga no. Pag-isipan natin to. Ba't niya gustuhing makita mo siya? Hindi ba dapat mas effective siya kung hindi mo alam na darating siya? Siguro, dahil ang takot mo ang nagpapalakas sa kanya. Sa moment na makita mo siya, sa moment na kilalanin mo ang kapangyarihan niya sa isip mo, doon siya nanalo. Ah, Bago ka pa man niya makain, kinain ka na ng sarili mong takot. precisely. Ang pagtingin sa kanya ay pagbibigay permiso sa kanya na pumasok sa isip mo.
Ito'y isang paalala na ang takot mismo ay isang anyo ng enerhiya na kinakain ng ilang uri ng kasamaan. So yung iwan nating tanong, Oo, kaya ang tanong na iiwan namin sa iyo ay ito. Sa ating modernong mundo, ano kaya ang mga manananggal ngayon? Mga ideya, mga maling impormasyon, mga kilosan na lumalakas kapag tinitingnan natin sila. kapag binibigyan natin sila ng pansin, Kapag hinahayaan nating sakupin nila ang ating isipan. Marahil ang pinakamalaking aral ng kwentong ito ay hindi kung paano pumatay ng halimaw, kundi kung paano piliin kung aling mga halimaw ang hindi dapat tinitingnan.